mga magdarayang, mga manggagawa, mga ligaw ang kakilala sa Diyos. At yan po ay isa sa mga hulang magaganap sa ating panahon. Pwede kang makapangloko ng tao sa isang pagkakataon, pero hindi mo pwedeng lokohin ang lahat ng tao sa lahat ng pagkakataon. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3. Welcome back! Tuloy na naman po kayo dito po sa ating regular show. At para po sa ating mga baguhan ng atin po ginagawa dito sa U3, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, preaching, sermons, debate at iba pa. And as we are shooting this very close to Christmas, we have already featured Christmas po ng mga video reactions. For this particular one, ang pinakamalaki po kasi na issue ay still with regards to the anomalies no, sa atin pong bayan patungkol po sa korupsyon, mga issue patungkol po sa palpak na flood control project. Meron pong mga tao na syempre pinoprotektahan kung ano talaga yung mga, sino talaga yung mga mastermind, siguro mga ganun. Ay may mga namamatay po actually recently na mga top po ng mga government officials na sinasabing link dito po sa sinasabing anomalya sa flood control. The thing is, they also carry with them, a lot of them, they carry with them their secrets. They took these secrets, the truth, to their graves. So in a way, that will be the main point po ng compilation do po ito ng mga preachings ni Brother Eli. I guess sa Bible exposition din po, we'll be answering what is really the truth, especially sa perspective ng Bible. At syempre sa mga subscribers po ng U3, by the way, more than 195,000 na po tayo. Alam niyo na po yan, ang pinaka-in-demand po talaga natin na preacher si Brother Eli Soriano ng Members Church of God International. But as to my background sa paghimay, sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po na 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa sa Harvard University sa Amerika. Mga ka-U3, hindi po ako member ng MCGI, so please expect na maaring sa aking panonood, I may agree with what I am watching and I may also disagree on what I may be watching. But one thing I can guarantee you mga ka-U3, wala po tayong religious agenda. Wala po tayong sinasabi na isang particular na reliyon ay dapat niyong kaaniban o wag niyong kaaniban. So, if everything now is ready mga ka-U3, let us watch this video together. Sabihin niyo po ako. Let's go. Magandang araw po sa lahat ng ating mga bisita, sa mga kapatid na kaantabay sa paggawa. Sumaatin po nawa ang patnubay, ang pangunguna at ang liwanag ng Panginoon sa ating pag-uusapang mga aral ng Ebanghelyo. Hindi po kasi madali na ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ay makita ng tao dahil meron pong nagpapadilim ng kaisipan ng tao. Doon sa 2 Korinto 4:4, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. yung sabi ni Apostol Pablo na Diyos ng sanlibutang ito, the God of this age, ang tinutukoy po dyan ay si Satanas. Ang ginagawa ni Satanas, binubulag niya ang pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya sa Diyos para wag silang maliwanagan sa Ebanghelyo, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya hindi po madaling bagay na ang aral ng Ebanghelyo ay sumilang sa puso o magliwanag sa puso ng tao kasi meron pong nagpapadilim. At ang kadilimang yan ay halos nasa buong sanlibutan. 62 ng Isayas. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Glory. Ang hula po ni Propeta Isayas, tatakpan ng kadiliman ang lupa. Ang sabi sa English, For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people.
But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Ang tinutukoy po sa English the planet Earth, hindi lang lupa na isang lugar. Halimbawa sa isang bahagi ng mundo. Hindi. Ang hula po, the darkness shall cover the earth. It is the entire planet Earth. Sa panahon ngayon ng teknolohiya, maaaring ang mundo ay mas maliwanag ngayon sa gabi kaysa noong nakaraang 100 taon. The earth is much, much brighter than it Technology. was 100 years ago. Because of the modern technology we have now, Of course. we can see the earth from satellite, how glorious and how bright is this blue planet of the solar system. Pero sa kabila ng liwanag ngayon sa gabi sa mga malalaking syudad ng mundo, ang natutupad po sa spiritual na kahulugan ay yung kadiliman na bumabalot ngayon sa buong lupa. Ano po ba yung kadiliman na yon na inihahasik ng demonyo sa lupa? Ang inihahasik ni Satanas sa lupa ay kadiliman. Alin po ba yon? Doon po sa Roma, sa Kapitulo 13, meron pong ganitong pahayag ang Apostol Pablo. Ang gabi ay totoong malalim, at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman, at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Sabi ni Apostol Pablo, ang gabi ay totoong malalim, at ang araw ay malapit na. Iwaksi natin ang mga gawa ng kadiliman. Yung palang kadilimang tinutukoy, mga gawain na dapat nating iwaksi o iwasan, alisin sa ating mga sarili. Alin yung mga gawain ng kadiliman na yun na ipinawawaksi ni Pablo o na galing kay Satanas? Siya ang naglalagay nito sa buong lupa, itong mga gawa ng kadiliman. Sa 13:13, Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Kundi bagkus, isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. ang kahalayan ng laman na nasa mga tao ngayon, yun yung kadilimang nagpapadilim sa kaisipan ng tao. Sabi ng Apostol Pablo, kung ating babasahin po yan, saka natin itutuloy, sabi niya doon sa 13:12, ang gabi ay totoong malalim, ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman, ating isakbat ang sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan, sa paglalasing, sa kalibugan, sa kahalayan. Huwag sa pagkakaalit at pagkakainggitan, kundi bagkus isakbat ninyong Panginoong Hesukristo, huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan niyaon. Ayun yung mga kahalayan, yung pagnanasa ng laman, sari-saring lusts na nasa tao.
Okay, before we continue here mga ka-U3. So far, dito po sa parte ng preaching ni Brother Eli sa kanilang Bible exposition, what we are getting here so far is yung pag-explain ng kadiliman at ano nga ba itong kadiliman na dinadala ng Diablo? Ano yung kanyang hinahasik? Kasi lagi nating naririnig, di ba, yung paghahasik ng lagim mga ka-U3. So ang sagot dito ni Brother Eli as he was reading in the Bible, of course, ang kasamang ito ay ang mga gawain ng mga tao. So apparently, spiritual po ito, ano? Pang-spiritual na kadiliman. At ang mga gawain ng mga masamang gawain, kahalayan, paglalasing, kalibugan, at iba pa, ang mga masamang gawain na ito yung nagpapadilim, ito yung humahasik, ito yung gumagapang, ito yung pinapalawak ng Diablo dito sa mundo. So far, it's very easy to understand. And of course, I like how there's a question and then an answer na sinasagot ni Brother Eli dito. Paglalasing, katakawan, kalayawan, kahalayan, kalibugan, yan ngayon ang nasa buong mundo. Yung mga kahalayan, makikita mo sa telebisyon, sa mga periodiko, sa mga sari-saring medium ang lumalaganap ngayon, kahalayan. Kaya ngayon, mga bata pa ang tao. Bata pa lang, marunong na ng kahalayan, kalibugan, katakawan, paglalasing. Yan ang kadilimang nakabalot ngayon sa mundo. Na siya pong gusto ng Diyos maalis sa ating mga pamumuhay. At ang solusyon sa kadilimang yan, yung liwanag na manggagaling sa Ebanghelyo ni Kristo. Na siya pong tema o siyang layunin ng programang Ang Dating Daan. Na ang tao po ay mabahagi na nung kaliwanagang nanggagaling sa katotohanan ng Diyos sa Biblia. Binabasa natin yung mga aral ng Diyos sa Biblia para magliwanag ang nadidimlang kaisipan ng mga tao sa mundo. Good day everyone, to all those who are monitoring us in different parts of the globe. Whatever the case may be, we wish everyone a good day, a good night, a good morning. At umaasa kami na kayo po ay mananatiling nakikinig na may kapayapaan sa atin pong ginagawang pagsisiwalat. Gaya po nung salitang exposition sa English, ay pagsisiwalat o paglalantad ng mga salita ng Diyos. Sa ating panahon, napakahalaga po na malaman natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi kung hindi natin malalaman, yung nasasaksihan natin sa paligid, maaaring magkaroon tayo ng duda, agam-agam, gaya ng nangyayari sa iba, na hindi naniniwala na may Diyos. They doubt the existence of God. And atheists claim that there is no God. Those who doubt only, it is a lesser evil. Those who doubt God's existence. But what is evil is that there are people without doubt do not believe in the existence of God. As if they are very sure that there is no God. Yun po ang tinatawag na mga ateista. Yun namang mga merong mga doubts. Agnostics. Parang naniniwala, parang hindi. Tinatawag naman yata yun mga agnostics. That's right. At meron naman pong naniniwala sa Diyos, pero mali naman ang paniniwala. Gaya nung sinasabi doon sa Roma 1:25, kapatid na Daniel. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Meron namang mga tao na naniniwala nga sa Diyos, pero pinalitan naman yung katotohanan ng Diyos
ng kasinungalingan. At sila, imbis na magsisamba sa lumalang, sila'y nangaglingkod sa nilalang. Iyon ay isang masamang kondisyon din ng isang pagsamba ng tao sa Diyos na imbis na yung lumalang ang sambahin, sinasamba yung nilalang. At yan po ay hindi po kasinungalingan yan, katotohanan niyang nangyayari sa mundo. Merong mga tao ang sinasamba si Buddha. Si Buddha naman nilalang Hindi naman siya Diyos, pero sinasamba siya bilang Diyos ng mga tinatawag nating Budista. At sigurado naman tayong si Buddha ay hindi nga Diyos sapagkat meron ba naman Diyos na mamatay dahil kumain ng laso na hindi niya alam? Basahin nga natin yung Encyclopedia Britannica, Sister Luz. Opo, ito po yung Encyclopedia Britannica 2005 edition. Ito po ang sinasabi doon. The Buddha died after eating poisonous mushrooms served him by accident and escaped the cycle of rebirth. His body was cremated and stupas were built over his relics. Ano sinasabi nung ulat na yon, kapatid na Daniel? Ang sinasabi po ng ulat na yan, namatay po si Buddha pagkatapos niya na kumain ng nakalalasong kabuti na isinilbi po sa kanya at sinasabi nga po na pangyayari po na yun ay isang aksidente at nagkaroon daw ng pagtakas dun sa kanyang cycle of rebirth at yung kanyang katawan po ay sinunog. Yun po ang ulat ng Encyclopedia Britannica noong 2005, kapatid na Eli. Ibig sabihin na kanyang pagkamatay ay dahil sa pagkain po ng nakalalasong kabuti, kapatid na Eli. At yun ay ayon sa impormasyon, aksidente. Meron ba naman Diyos na biktima ng aksidente? Ang Diyos alam niya yung mga bagay-bagay. Paano mo siyang aatangan na Diyos yun si Buddha na aksidente kumain? Pero katotohanan naman kasi yun na naulat sa kasaysayan na yung Buddha na ngayon ay sinasamba ng mga Budista, namatay dahil sa pagkain. Paano naman kayang tama yung mga Budista? Alam nyo ba mga kapatid kung gaano karaming naliligaw ng mga Budista ngayon? Ilan ang Budista sa buong mundo? Ang Budista sa buong Hundreds mundo, of millions yan. ang pinaglilingkuran hindi yung tunay na Diyos. Kasi hindi naman tunay na Diyos si Buddha. Si Buddha po ay tao rin na namatay sa pagkain ng kabuting nakakalason. Yun ang ibig kong sabihin, mga kababayan. Hindi naman po tayo nang aatake, kundi inihahayag lang natin yung nasabi sa Biblia, binasa natin kanina. Pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Lumalang. Uling linibereng katotohanan ng Diyos, king metong akalaraman, simbande siwanding lelangan ke sa aking linalang. Doon naman sa English, ang sabi, who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator. Sa Spanish, ang pagkakasabi diyan, kapatid na Daniel, Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito. napakaliwanag niya, no? Sirvieron y adoraron la criatura en lugar del Creador. Doon naman sa Portuguese, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador. Sabi sa Ilocano, sabi diyan, ta sinuktanda ti kinapudno ti Dios iti ulbod, ket nagdaydayaw da ken nagserservida iti parswa, addiket iti namarswa. Tingnan nyo mga kababayan,
Kahit saan mong Biblia basahin, meron talagang mga taong naligaw, napakarami. Isang bahagi, kalahating bilyon tao, naligaw dahil kay Buddha. Mabuti po kung si Buddha lang ang Diyos-Diyusan. Buti kung si Buddha lang ang nakapagligaw. Napakarami pong naligaw ngayon . Meron naman sumasamba sa mga daga sa India. So mga ka-youth, itong parte, syempre, ng speech ni Brother Eli focuses on his criticisms on the other religion's idea of what God really is. So unang tinira muna, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yung mga atheists, at yung mga lesser evil naman po, yun ang pagkakadescribe ni Brother Eli, yung mga agnostics naman na kung saan parang hindi sila ganun kasigurado, hindi sila sure, may Diyos ba talaga o wala. And then next is ang pag-atake ni Brother Eli, ang pagpuna sa mga Budista naman. And syempre po, yung Buddhism, science sa mga major po talaga na reliyon dito po sa mundo. And I think ito po nga next na sasabihin ni Brother Eli is yung siguro sa mga Hindu naman na kung saan yung mga hayop, especially baka, is very sacred po. But gusto ko lang po i-focus yung sinabi ni Brother Eli that I find very interesting. So the goal of the program, kumbaga in a nutshell, is to share the light from the truth of God in the Bible. I always like the expression God of the Bible or God in the Bible. And then what happens to the truth of God? It was changed, pinalitan, replaced with lie, or adoring, praising, worshiping the creature instead of the creator. So ito po, syempre ang perspective ng Christianity. But of course, interestingly, because of this me versus them na na-foster ng religion, syempre kapag tinanong nyo naman yung mga Buddhist or mga Muslim, they would be saying, of course, that Christianity is not the right way to go. But anyway, let's continue. Samba mga baka. Kung hindi talagang malalim na po ang kasamaan sa tao ngayon, pagkakaligaw, pagkakahiwalay sa tunay na Diyos, at meron namang lalo pang masama, yung nagsasabing sila ay sumasamba sa tunay na Diyos, ay gumagawa naman ng sari-saring kasamaan. Yung nandun sa Roma 1:28, kapatid na Daniel. At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, mga napopuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Kita nyo mga kapatid, hindi nila ang wika minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang magsigawa ng mga bagay na hindi nararapat. Yan yung mga nagsasabing may Diyos, pero yung kanilang gawa walang Diyos. Basahin natin yung Tito 1:16. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Yung salita ni Pablo na yan, napakahalaga niyan . Merong mga tao nagpapanggap, kilala nila ang Diyos. Ngunit yung kanilang mga gawa ang nagkakaila sa kanila. Nakilala nila ang Diyos, hindi nila talaga kilala. Kasi, ang sabi, malulupit, mga masuwain, mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Ang pagkilala po kasi sa Diyos, mga kababayan, ay paggawa ng mabuti. Pag yung mabuti, itinakwil mo ng gawin, ayaw mo na,
Kahit sabihin mong kumikilala ka sa Diyos at meron kang Diyos sa buhay, sinungaling ka. Bakit? Kasi ang tunay na pagkilala sa Diyos ay paggawa ng kabutihan. Yun ang layo ng Diyos, kaya niya ginawa ang tao, gumawa ng kabutihan para makarating sa kanyang kaharian. Pero pagka sinasabi mo, ikaw sa Diyos, pinagmamalaki mo sa Diyos ka, pagkatapos ang ginagawa mo kasamaan, yun ang nagpapatunay na hindi ka talaga sa Diyos. Kung pag-uugnay-ugnayin po natin lahat ng ito, makikita natin na ito realidad sa ating panahon. Ito nakikita natin Kaya nga ang aking naiisip ngayon, parang lalo ngayong mas mahirap mangumbirti ng tao para maniwala sa Diyos. Kasi ang mga nangyayari ngayon, mismo sa mga taong nagsasabing sila lang ang sa Diyos, sila lang ang maliligtas, ang nakikita mo, puro kawalang hiya ang gawa. Yan ang magpapawalang gana sa mga tao para magrelihiyon. That's true. Kasi yung mga mismo nagsasabi na Yun din ang may gumagawa. nakikilala nila ang Diyos, hindi naman ginagawa yung ipinapagawa ng Diyos, paano ka man namang maniniwalang may Diyos yung mga tao na yan? Makakasira pa ng loob yan sa iba para maniwala yung iba na may Diyos. Stumbling block. Makikita nyo na ang nangyayari ngayon sa relihiyon, ang na-expose sari-saring katiwalian, kasamaan. Kaya yun po ang alalahanin ko. Kaya ko binubuksan sa inyo, mga kababayan, ng bagay na ito. Nasa Biblia po kasi yan. Hula ng Biblia yan. May nagpapanggap, nakikilala nila ang Diyos, pero ikinakaila nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Basahin nga natin sa English yan, kapatid na Daniel. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Sabi doon sa Cebuano, nagasugid sila nga nakaila sila sa Diyos. Apan sa ilang mga buhat ginalimod siya nila. Sanglit mga makaluod sila ug mga di masinulundon. Ug alang sa tanang maayong buhat sila dinot ug kasing-kasing. Ayun. Sabi sa Kapampangan, bubulalagdang baluri Diyos, dapat king dapat dapayal yan de, antining makasumami lapin. Latala paminto at mi pangamanuan laking balang dapat amayap. Yan. Ang mangyayari ngayon sa mga tao, mawawalan ngayon ng pagtitiwala sa Diyos, mawawalan ng pagtitiwala sa relihiyon. Kasi yung mga nagsasabing may Diyos kung ano-ano pinaggagawang kawalangyaan Ayan. Well, natawa na lang po ako dahil this is really true. Napakarami pong mga pastor, napakarami pong sinasabi natin ng mga reliyosong tao, mga elder, mga deacon, mga ministro at iba pa ang nagsasabi na sila nga ay sa Diyos. Pero sinasabi nito ni Brother Eli, the real talaga na proof na ikaw ay sa Diyos, that you are truly of God's and you are a godly person is nakikita mo sa gawa mo. Sabi nga ng Black Eyed Peas, di ba? If you practice what you preach. But then again, one of the things that really confront us on being human is our ability to just make mistakes, to not be consistent, to always sin. That's ating tinatawag sa English na human frailty, or is human daw So I think yun po yung problema. Ito pong ating tendency ng tao na mag-contradict, magiging hindi consistent sa ating mga sinasabi dahil sa ating karupukan, dahil sa ating pagiging vulnerable. Nagfe-fail tayo, nafe-fail din natin yung iba, nagiging stumbling block din tayo sa iba. O dahil nga hindi nila nakita sa iyong gawa, mga ka-U3. So I think one prayer that we may have, one desire that we may have, that they would see past our mistakes and still appreciate God that we serve, even though humans as we are. U3. So anyway, let's continue. Paano ka pa nga naman makukumbinsin itong mga taong ito? Yep. Yan ang alalahanin ni Apostol Pedro. 2,000 taon na nakakaraan. Ang sabi ni San Pedro sa 2:1 ng 2 Pedro, Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro,
na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Kita nyo mga kababayan, dahil dito sa mga nagkukunwari na ito ng mga sa Diyos, dahil sa kanila pagsasalitaan ng masama, pati yung daan ng katotohanan. Pati yung katotohanan, mapupulaan ng mga tao dahil dito sa mga nagpapanggap na sila'y sa Diyos. Pero sila'y mga bulaang propeta, mga magdarayang mga manggagawa, mga ligaw ang kakilala sa Diyos. At yan po ay isa sa mga hulang magaganap sa ating panahon. Sa ikalawang Timoteo 3:1, ito po ang sabi ng kasulatan. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Kita nyo ang tagubili ng Diyos sa atin, mga kapatid. May mga tao sa mga huling kapanahunan, may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Paano ngayon ang magiging resulta nito sa mga tao? Pati yung kabanalan ng katotohanan nasa Biblia, mapagdududahan. Kasi itong mga taong ito, nagpapanggap na sila lang ang totoong relihiyon eh. Kaya ako naniniwala mga kababayan na ang tao lalong lalamig ang pag-ibig sa Diyos. Lalamig ang kanilang pagtitiwala sa relihiyon dahil sa nangyayaring ito sa mga relihiyon. Sana wag namang mangyaring lahat na ng tao'y mawalan ng pag-ibig sa Diyos. 24:12 ng Mateo, kapatid na Daniel. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Lalamig ang pag-ibig ng marami sa Diyos dahil sa napakasagana ng katampalasanan sa ating panahon. Yun ang nagpapatunay, malapit na po tayo dun sa panahon ng wakas eh. Kasi sabi ng Panginoong Hesus, pag sumagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami lalamig. Pagkatapos, habang palapit ng palapit ang wakas, pasama naman ang pasama ang mga tao. Yung nandoon sa ikalawang Timoteo 3:13. Datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na magdadaya at sila rin ang mga dadaya. Nakita niyo yan, no? Ang masasamang tao, lalong sasama ng sasama. Magdadaya sila, pero sila rin madadaya. Kaya katakot-takot na dayaan. Yung nagdadaya, nadadaya pa rin. Masama nga ng pasama ang tao sa ating panahon. Di ba kayo naniniwala, mga kababayan? Nakikita naman natin eh. Ngayon, ang panahon ng dayaan. Tama-tama yung sabi ng Biblia eh. Ang masasamang tao, magdaraya, lalong sasama ng sasama, at sila rin ang mga dadaya. Katakot-takot na dayaan. Marami pong mandarayang mga ngaral eh. Basahin natin ang 24:24 ng Mateo.
sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Signs Ano of pa't ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Magdaraya yan, ililigaw ka eh. Magmimilagro pa. Sabi nga sa Pasyong Katoliko itong sukaban at lilo, magdarayang walang toto, kalupit-lupit na tao, kampo ng mga demonyo, ang pangalay Antikristo. O, kita nyo? Kaya maraming tao ngayon, kunyari nagsasalita, Kristo, 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 Diyos, pero mandaraya pala. At Antikristo pa, sabi sa Pasyon. Sabi ng Panginoong Jesus, magsisilitaw ang mga bulaang propeta, magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Kagaya halimbawa ng nagpapakilalang Kristo sa ating panahon. Kaya kung mag-iisip ka ngayon sa relihiyon at ito ang mapagbubungaran mo, makikita mo, baka tabangan ka eh. Yun po inaalala ko mga kababayan. Na baka pati yung katotohanan, tabangan na ang mga tao dahil nga sa nakikitang mga nangyayaring ito sa mga relihiyon. Ganun talaga. Sana mga kababayan, mag-isip-isip tayo. Maniwala tayong may Diyos. Itong nangyayaring ito, sinabi na nga ng Diyos ito eh. Sinabi na ng Diyos, lilitaw itong mga bulaang propeta at mga bulaang Kristo. Lalo tayong magsuri, mga kababayan. Bakit? Kasi itong mga pangyayaring ito, ipinagpauna na ito sa Biblia, magaganap ito sa malapit ng kawakasan na ang mga tao sasama ng sasama, pati mga nagrirelihiyon, magdadaya, mandaraya, sila rin ang madadaya. Yung lahat ng yan, mga hula, na ipinagpauna ng Biblia. Kaya lalo akong nagtitibay na totoo ang sinasabi ng Biblia, gusto ko kayong i-share sa inyo. Gusto ko na inyong malaman din para wag kayong maapektuhan dahil nakapauna na po sa Biblia yan, talagang maraming lilitaw na magdaraya. Magsuri tayo mga kababayan. Naniniwala po ako ng buong buo sa aking kalooban. Meron talagang Diyos. Meron talagang totoo. Meron talagang panig ng kabutihan. Kung nang nakikita natin panig ng kasamaan, huwag tayong mawalan ng tiwala sa Diyos. Hanapin natin ang Diyos sa gitna ng lahat ng kasamaang ito. Naniniwala po ako, makikita natin ang kanyang katotohanan. Magandang araw po mga kababayan sa iba't ibang mga dako na ngayon po ay nakamonitor sa atin sa pagkakataong ito. Ang amin pong pag-asa ay magkaroon tayo ng kaalamang maghahango sa atin sa kamalian at saka sa kadiliman sa ating panahon. Gaya halimbawa ng mga pandaraya, pagliligaw, ay hindi madalas pinag-uusapan sa mga relihiyon, lalo na yung malalaking relihiyon. Kaya nga, yung mga pagliligaw, itinatago yan eh. Hindi yan ini-expose. Alam nyo po yung bulok, pagka yan tinago mo, lalo yung mabubulok. Pero pag yan po ina-expose, magkakaroon ng lunas na mapigil ang pagkabulok. Ganyan po ang kalakalan ng buhay, ng pananampalataya, ng sosyedad sa ating panahon. Siguro hindi kayo tatanggi na
ang ating panahon ay punong-puno ng corruption. Nabubulgar naman, awa ng Panginoon, ang mga corruption sa relihiyon ngayon. Yan po ay niloloob ng Diyos na ma-expose. Gaya rin ang mangyayari sa iba't ibang mga relihiyong itinatag ng tao. May hula po sa Apokalipsis na yung dakilang Babilonya, simboliko ng maling pananampalataya o relihiyon, ay maguguho, babagsak at mabubulgar ang kanyang kahiya-hiyang korupsyon. Basahin natin. Gusto ko lang po i-mention, kasi na-mention yung patungkol po sa Babylonia. Ang ibig sabihin po man dito is isang particular na reliyon na major na religion. Kasi for other sects, what I know is they would interpret Babylon as Roman Catholic Church dahil yan nga po ang pinaka-dominante na Christian religion, mga kayuthi. So yun din po ba ang ibig sabihin dito o pinapakahulugan ni Brother Eli, mga kayuthi? So far we had two, no, sa ating compilation. I think this is the third one and parte pa rin po ito ng Bible exposition. Gusto ko lang po i-mention, ini-highlight yung sinasabi ni Brother Eli na indeed, sadly, dahil sa napakarami ng naglipa ng mga relihiyon, and claiming they are the one true religion, of course, they believe to the exclusion of others na kanilang paniniwala in lamang ang tunay na relihiyon, and then probably nagiging stumbling block sila sa iba just because maybe the actions of the members or the actions of their leaders, dahil po sa mga nakakalungkot na mga balitang pang-relihiyon, imbes na marami pang maengganyo na maging relihiyoso, magkaroon ng oras, magkaroon ng panahon para magsuri pa, hindi na lang kasi nadi-discourage na sila, mga ka-youth3. And to tell you honestly, especially in Western Europe, yan po ang nangyayari na, matagal na pong nangyayari yan, Pero sa totoo lang, sa mga leading po ng mga developed countries, say for the USA, is napakalakas na po ng movement for being non-affiliated, being irreligious, mga ka-youth3. So it's very common to have atheists or agnostics in these countries, mga ka-youth3. And like what Brother Eli has mentioned, probably the main cause for that is looking at human frailty and how religion failed them. Pati na Daniel ang Nahum Kapitulo 3, versikulo 4 hanggang 5. Dahil sa karamihan ng pagpapatutot ng minagandang patutot na panguna ng pang-engkanto na nagbibili ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang pagpapatutot at ng mga angkan sa pamamagitan ng kanyang mga pang-iengkanto. Narito, ako'y laban sa iyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at aking ilililis ang iyong laylayan sa harap mo, at aking ipakikita sa mga bansa ang iyong kahubaran, at sa mga kaharian ang iyong kahihiyan. Po binabanggit ang hula ni Propeta Nahum na minagandang patutot. Alam nyo talaga, sa kalakalan sa mundo, yung patutot para mabili, pinagaganda yan. Prostitute. Kasi, kung di mo pagagandahin, sino naman ang lalaki na papatol sa patutot? Nauupahan yung patutot. Kaya yung patutot, pinapaganda. Sabi doon sa 3:4, dahil sa karamihan ng pagpapatutot ng minagandang patutot, na panguna ng pang-iengkanto na nagbibili ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang pagpapatutot at ng mga angkan sa pamamagitan ng kanyang pang-iengkanto. Sabi ng Diyos, narito ako'y laban sa iyo, sabi ng Panginoon, aking ilililis ang iyong laylayan sa harap mo, aking ipakikita sa mga bansa ang iyong kahubaran, at sa mga kaharian ang iyong kahihiyan. Kaya po ma-expose yung kahihiyan nung dakilang patutot. Yan po ay larawan ng isang grupo ng mga maling relihiyon. Basahin natin ang 17:1 hanggang 5 ng Apokalipsis. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig, na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang,
At nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong, na may 7 ulo at 10 sungay. At nararamta ng babae ng kulay ube at ng pula, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas, na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya ay nang gilalas ako ng malaking panggigilalas. At sinabi sa akin ng anghel, bakit ka nang gilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya, na may 7 ulo at 10 sungay. Ayon, yung nakita na vision ni Juan ay isang babaeng patutot na nakasakay sa isang hayop na mapula na may 7 ulo at 10 sungay. Ang sabi niya kay Juan, bakit ka nang gigilala sa nakikita mo? Sasabihin ko sa iyo kung ano ang hiwaga niyang babae na yan at ng hayop na kanyang sinasakyan. Nung ipaliwanag na po kung ano yung babae na yun na patutot na hinuhulaan ni Propeta Nahum at ipinakikilala sa Apokalipsis, doon sa 17-18 ay ganito po ang nakasulat. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na nagahari sa mga hari sa lupa. Meron kayong maiisip na isang bayan o city. Yung po salitang bayan sa Tagalog, city yun sa English. The woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth. Yung palang babae na yon na patutot, yung pala isang syudad na naghahari sa mga hari sa lupa. Mag-isip na kayo ng syudad na nakapaghahari pati sa mga hari sa lupa. Yung syudad na yon ang tinutukoy na patutot. Kaya po mga kababayan, hindi maiiwasan na yung pong mga corruption doon sa syudad na yon, sa isang city, ay ma-expose yun. Sabi kasi ng Diyos, ilililis ko, sabi niya doon sa babaeng patutot, ilililis ko ang laylayan ng iyong damit sa harap mo. Ipakikita ko sa mga bansa ang iyong kahubaran at sa mga kaharian ang iyong kahihiyan. Yan po ang dahil, mga kapatid, kaya ang mga bagay sa relihiyon, tinatakpan. Yung mga corruption, itinatagong pilit. May kasabihan po ang mga tao na pwede kang makapangloko ng tao sa isang pagkakataon, pero hindi mo pwedeng lokohin ang lahat ng tao sa lahat ng pagkakataon. Makakahalata sila. At sana makahalata kayo, mga kababayan, magsuri tayo. Okay, mga ka-youthis, dyan po nagtatapos ang compilation ng mga parang intro sa exposition. So far, yung last 2 videos na panood natin, it's more on explaining the importance of examining, really knowing what is the truth and searching for the truth, because there is God and there is really such thing as the one real truth, kumbaga. Nagustuhan ko rin po ito pong sa last part na sinasabi ni Brother Eli, na itong ang dakilang patutot, itong prostitute, it symbolizes a city. Well, time and again, this has been discussed
discussed by a lot of scholars, no? Na kumbaga at the context as of that period when it was written, ang kanilang tinutukoy dito definitely would be the central power of religion during that time, which is Rome. Bakit Rome? Kasi during that time, it was really, really powerful. But because right now, mga ka-youth3, ang sinasabi natin na holder ng great power when we talk about religion would be Vatican City in Rome. So maybe this is what is meant by Brother Eli po siguro, no? Ang ecclesiastical state ng Vatican City, mga ka-youth3. A city within a city, but really became a political entity to the point that it is considered a country. And gusto ko lang po i-mention na ito pong last part ng discussion ni Brother Eli, it focuses not the corruption of human beings, not the corruption that we have in government, but the corruption in religion. And accordingly sa Revelation, through the revelation given to John, nababagsak ang Babylonia. Babagsak itong patutot na ito. Marireveal, mahuhubaran, malalaman natin, no pun intended, ang naked truth, mga ka-youth. So, ano po masasabi niyo sa ating episode ngayon? Bitin po ba? So please comment below ano po yung nagustuhan ninyo sa discussions ni Brother Eli. Sana po nakapulutan niyo po ng learnings, nakapulutan niyo po ng aral. And if you like these kinds of contents, mga ka-youth, alam niyo na po ang dapat na gawin. You can watch that video over there, playlist over there, and also you can click subscribe para pa po ma-update po kayo kapag nag-upload po kami. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.